Okay, kabayan, muli pong nagbabalik ang ating palatuntunan, ating alamin ka Jerry Geronimo po, ang inyong kapiling. Huwag kayong makakalimot, ang programa po natin nasa Facebook at saka nasa YouTube, kabayan. Dati-dati nasa television po tayo, kabayan ko. Pero pagkalipas po ng ilang taon, ilang dekada, napalipat po tayo dito sa YouTube at saka sa Facebook. And it's a blessing in disguise, kabayan, sapagkat mas marami po ang nakakapanood, nakakakita ng ating programa sa tuwi-tuwi na, sapagkat up to this moment, kabayan, we have more than 29,000 regular viewers, kabayan ko. At saka at least mga more than 10 million ang nakapag-view na po sa ating programa sa YouTube. At saka ang subscriber po natin, kabayan, ay umaabot na po sa milyon, kabayan ko. Okay? Naku, napakaganda sa mga pangyayaring ito, kabayan ko. At ang ating palatuntunan, kabayan ko, ay napapanood sa lahat po ng panig ng Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. At ito po, kabayan, ay ating pong na pag-uukulan ng pansin ang ating programa sa ngayon, sapagkat kahit na po may mga problema sa Pilipinas, nakapagbibigay pa rin po tayo ng kaunting panahon sa pagbibigay ng mga paksa, mga opinyon, mga issues, kabayan, lalong-lalo na sa larangan po ng pananakahan at pangisdaan. Our centerpiece on our program is agriculture and fishery sector, kabayan ko. Kasama ang livelihood, kasama po ang environment at marami pang iba. Okay, we are talking about issues of the week, kabayan. Sa mga kayo naroon, kabayan, by the way, ay ating pong pag-uusapan ang ilang paksa sa ating programa. Subalit, hayaan po muna ninyong mapag-ukulan po natin ng pansin, kabayan ko, ang ilan sa mga sulat, mga request, hindi lang sulat kung hindi na ipadadala po sa pamamagitan po ng internet, sa pamamagitan po ng programa po natin sa YouTube at saka sa Facebook. At ang ilan po sa mga tanong, si Judy Casiple, kabayan, ano bang magandang brand ng feeds para po sa ating mga itik? Naku, hindi po natin mababanggit ang mga brand, pero marami po kayong mabibili ng mga duck feeds, kabayan. Yung pong mga duck feeds na naibibigay po natin sa ating mga itik, sa ating pong mga pato, sa mga bibi. Marami po kayong mabibili. Pero ang pinakamaganda, kabayan ko, ay yung pong makukuha po ninyong mga commercial feeds, ay nagtataglay po ng proteinang nababagay sa ating mga alagang itik, kabayan ko. At yan po mga duck feeds na yan ay available sa mga agricultural and fishery store sa iba't ibang bahagi po ng Kapuluan, kabayan. Ano ang kay J. Mar Mansilla Ideal Housing, kabayan ko, para po sa ating mga free range na manok? Naku, hindi po problema ang housing niyan. Yung pong ordinaryong housing, naku, meron kaming pinuntahan nga diyan sa lalawigan po ng Cavite, kabayan. Ang ginawa niya ay kawayan po ang buong paligid, kawayan, mga tinapyas-tapyas na kawayan na parang binakura niya. Pagkatapos nilagyan po niya ng nilagyan niya ng net yung ibabaw. Pagkalagay po ng net, nilagyan po niya ng mga sako na ginupit-gupit niya, sako po ng mga feeds, at yun ang ginawa niyang bubong, kabayan ko. Yan, simpleng-simple. At saka
meron po siyang maliit na pinto, sa isang parte po ng kulungan, at pagkatapos nakakalabas po yung mga manok at binakuran po niya ng net yung pong paligid. At ang tanong nga, sabi nga po ng isang ano pong ideal housing. Very ideal po yung mga simple, kabayan ko, hindi na kayo gagastos ng malaki. Yun lamang simple, sapagkat yung mga aalagaan po nating mga manok na range chicken, maliban na lamang sa mga native, kabayan. Sapagkat yung mga native, lumilipad po yan, tumatakas, lumilipad po ng palabas ng bakod po ng net. Pero yung pong mga manok na galing po sa ibang bansa, may mabibili po kayo. Ipinapublish po sa internet, kabayan. Yung po mga imported na manok, kagaya po ng mga puting manok, ng mga broiler, yung mga broiler, hindi na kayo kinakailangan maghanap pa. Yung mga broiler na manok, pwede po ninyong palakihin yan. I-range mo, hindi po tumatakas yan, kabayan. Matutuwa kayo sapagkat gagala-gala lamang at magbibigay po kayo ng mga patuka, kung hindi man commercial feeds, kabayan, kahit na po yung mga corn grits. Alam niyo yung corn grits, kabayan ko? Yung po mga dinurog na mais, yung mga binibiyak-biyak na mais, hindi po yung pino, hindi yung pulbos, kundi yung corn grits, inahagis po yan sa mga manok at manginginain na po doon. Pagkatapos, meron kayong kaunting tubig na paglalagyan po ng tubig na inuman po nila. You don't have to buy the most expensive trough. T-R-U-G-H, trough. Water trough, hindi po. Huwag na kayong bumili niyan. Kumuha na lamang po kayo ng hindi, yung lalagyan ng tubig, magputol po kayo ng PVC pipe. Yung PVC pipe, lagyan po ninyo ng pahiga, lagyan po ninyo ng butas, yung magkabilang dulo, takpan po ninyo, lagyan po ninyo ng epoxy para hindi lumabas po ang tubig o kung ano pa man. Feeds, pwede na rin ilagay doon. Doon sila manginginain, kabayan, at iinom. Pwede pong lata, kabayan ko. Pwede pong palanggana ang ilagay po ninyo. Hindi po kayo mahihirapan. Okay? Sabi niya, ang tanong niya, are eggs from range chicken more healthy than those found sa mga commercial farm? Hindi po natin masasabi, kabayan. Pero I suppose, kung kayo po ay napapunta na sa Europa, kabayan ko, at sa ilang parte po ng rural area, countryside sa Amerika, kabayan, ang kanilang mga manok ay pinapakain lang po ng mga corn grits at saka ng wheat grits. Pinapakain nila lahat po ng mga natural. Pinapayo nga natin yung dahon po ng kamote, pinakakain lang ng dinudurog na potatoes, patatas. Sa atin naman, pwedeng magdurog po kayo at magpatuyo ng kamuting kahoy at saka ng kamuting baging, sweet potato. Napakaganda po sa ating mga alagain. At yan po ay healthier para po sa ating mga free range at sa mga aalagaan po natin. Sabi po niya, alam mo ka Jerry, sabi ni J. Mar, it's more humane to allow them to range than to keep them housed in a kulungan, in a cage. Tama, no? It's more humane daw. Ibig sabihin yan, kabayan ko, ay makatao, magiging maayos ang pag-aalaga ng manok kung ito po ay hindi nakakulong. Jimuel Almer Castillon, pahinang cellphone mo ka, Jerry. Nako, ipapublish pa natin. Ibibigay ko ang cellphone ko sa pamamagitan ng mo sa Facebook, ibibigay ko sa iyo para tayo ay magka-ugnay na mabuti. Okay? At meron pa tayong oras, kabayan ko, At ito ang Papa's Girl. Papa's Girl daw siya, si Miss Paz. Ano pong magandang abono para dumami ang bunga ng niyog? Naku, hindi na kinakailangan kayo ay humana pa ng abono pa. Alam niyo ang gagawin po ninyo. May puno kayo ng niyog, maliit man o malaki. Dwarf man o yung tumataas. Maglagay po kayo ng 2 hanggang 3 kilo ng asin. Salt, kabayan. Yan po ang ilalagay po ninyo sa inyong mga pananim na niyog. Mas mura, di ba? Salt, sodium.
Alam po ba ninyo na ang mga niyuga na malapit sa karagatan, kabayan, sa sea coast, sa coastal area, ay mas maganda po ang pamumunga kaysa doon po sa mga matatagpuan natin sa kabundukan? Asin po ang pinakasagot dyan. Lagyan po ninyo ng asin ang inyong mga halamang niyog, kabayan, at magbibigay po ito ng magagandang bunga. Okay? Boots Marcelo, good day po ka Jerry. May napanood ako tungkol sa Parawakan 55 sa Quezon Province. Nako, puntahan po ninyo si Karene Santiago, kabayan. Puntahan po ninyo si Rene Santiago. At siya po ang headmaster. ano yun? Yung station master, station supervisor sa Tiaong Experimental Station. Makakakuha po kayo, makakabili kayo sa kanila ng sisiw na parawakan. Native yan, kabayan, pero maganda pong palakihin. Pero ang may papayo ko po, hindi basta-basta mapapakawalan yan. Kung sisiw pa ninyong alagaan, turuan po ninyo na huwag siyang maglilipad kasi mataas pong lumipad ang parawakan pero malaki po. Alam po ba ninyo, kabayan, na ang parawakan ay ginamit pong cross breeder po ng nasirang Senator Ramon Mitra Jr. Ginawa po niyang pang-cross yan sa kanyang mga panabong na manok. At naging maganda ang tikas, ang tiil ng nasabing manok, kabayan, tiil, ang paa, mataas, mahaba, kabayan po, at mataas pong lumipad ang nasabing parawakan chicken. Yan ang ating pong masasabi. At yan para po sa ating kaibigang si Ernie, Ernie Amelia po. Okay, at yan. At marami pa tayong mga paksang pag-uusapan sa ating palatuntunang ating alamin, tanong at sagot sa ating programa na kagaya po ng ating mga naibibigay, kabayan ko, sa palatuntunan ating alamin. At sana po, kabayan, ay marami kayong nakuha sa atin. Panoorin po, tingnan po ninyo yung ampalaya niyan. Ito po, hybrid, kabayan. Tanggalin natin itong rocado. Ayan, hybrid dyan. Ayan, hybrid. Kita nyo, hybrid yan, kabayan ko. At yung mga nasa itas naman, native, kabayan. Pakita natin ang bunga. Yan. Kita ba ang bunga? Yan. Yan ang bunga ng native. Maliliit ang bunga niya, kabayan, pero mapait. Bitter talaga. Bitter gourd. Ang nasabing ampalaya, native po yan. At kung makikita po ninyo yung mga ligaw at sinasabi po natin mga wild amargoso, wild ampalaya, kabayan, sobra po ang pait at maliliit lamang po ang mga bunga nun. Siguro wala pang isang daliri ang laki, kabayan ko, pero napakaganda po kapag kayo po ay nakapunta sa mga tinatawag po nating rice paddies at makikita po ninyo itong mga tinatawag po nating hybrid. Malalaki po ang dahon, malalaki ang puno, at ito po ay medyo malalaki po ang bunga na ating pong napagsasama-sama dito sa ating halamanan. At yan ay kahit na po maliit ang ating halamanan, magbibigay po sa inyo ng magandang galansya, kabayan ko. Okay, naku, yan po ang ating palatuntunang ating alamin, pagpapakitang gawa at mga pagpapaliwanag. Ito po naman ang inyong lingkod, ka Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisdaan, mga palatuntunang pangkabuhayan ay ating pong pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, at God bless!